Gandang umaga po. Morning. Mm. Yung ano po, yung magandang umaga po, yung ah, napapag-usapan po natin tungkol po sa apologetics. Ah, medyo napapansin ko po, merong mga bagay na siguro dagdag ng liwanag, dagdag kasi medyo heavy po yung topic. Pero as much as possible po, ginagawa nating maging simple sa pangmaintindihan po natin, no? So, gusto ko lang pong ulitin yung quotation ni C.S. Lewis. Sabi niya, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen, not only because I see it, but because by it, I see everything else. So, ang sinasabi niya po, hindi lang siya naniniwala sa Kristyanismo. Kung hindi, sa pamamagitan ng Kristyanismo, nakikita niya lahat ng bagay. Nakikita niya lahat ng aspeto po ng katotohanan. Nabanggit ko po ito nung nakaraan, dun sa Romans chapter 1, yung pagtanggi ng tao tungkol sa existence ng God. Kasi sa Romans chapter 1, apologetics po ni ano yun, pagtatanggol po ni Pablo sa isang hentil na kultura na hindi kumikilala sa Diyos. So ang una pong argumento ni Pablo, may Diyos pero tinanggihan nyo. Nandun yung galit ng Diyos, banal ng Diyos, pero tinanggihan nyo. So wala kayong dapat maging rason o dahilan para makatakas sa judgment ng Diyos. Kaya lang po, hindi naiintindihan ng mga tumatanggi sa katotohanan na yung palang pagtanggi nila, dadalhin sila sa isang sitwasyon na ang magiging epekto nun sa kanilang pananaw ay magiging malaki ang problema. Kaya ito po yung portion na nabanggit ni Pablo. And since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind. Hinighlight ko lang po yung mga may itim, no? Naka-bold siya. And pagkatapos po noon, ang sabi ni Paul, they were filled with all manners. Tapos yung isa, they are full of. Ito po yung mga yung side effect. Yung effect ng pagkakatanggi po nila sa Diyos. At ito po yung larawan, kung natatandaan niyo po nung huli, ito po yung metaphor, pagsasalarawan ng mga sinasabi nilang matatalino sila, pero sa totoo lang, sila ay fools. So, yung pong mismong nakaupo, yan po yung representative na tumatanggi sa Diyos. At yung inuupuan niya po, yun po yung representative ng katotohanan. So parang self-defeating. Yung pagsasalarawan tungkol sa pagtanggi po ng katotohanan. So dito po tayo nahinto what is apologetics, why, who, and when. Tapos nandito po tayo sa where. Pag tinignan po natin ang where, nakapokus po tayo doon sa location. Makikita po natin dito, ito po yung isang halimbawa na nabanggit ko po doon sa kailan ka sasagot, kailan ka didepensa. May binanggit po ako na ang atake ng mga hindi mananampalataya, dalawang klase. Meron po tayong tinatawag na pandabas. Ito po yung atake between mananampalataya at saka hindi mananampalataya. At meron din po dalawang klaseng atake na mismo sa loob ng kapwa niya mananampalataya. So para bang Christian to Christian, yung isa, Christian to non-Christian. Pero ang mapapansin niyo po ang atake o impluensya ng mga hindi mananampalataya, para po siyang shrewd as a serpent, no? Naka-disguise siya, hindi mo siya madaling makita na kaaway mo pala siya,
hindi mo maramdaman kaagad na kung yung nakikita mong lahat bagay ay nagpapalakas sa pananampalataya mo, hanggang hindi mo namamalayan na yung mga bagay na yon ina-adapt mo, nagiging part na ng sistema mo, na dapat tala nung una, binantayan kong maigi kung ano yung mga bagay na yon. So, makikita po natin dito na ang atake po ng hindi mananampalataya per institution. So, ibig sabihin, pwede po siyang umatake sa gobyerno, sa negosyo, sa universidad, pamilya, bahay, simbahan, at saka mga movement. Okay? Di ba po may sabi sa Romans, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yung mind po natin, nakapadoob dun sa mga institusyon na yon. Kagaya po sa university, ang una pong nagiging daluyan nung sinasabi ni Pablo sa Romans 1 sa pagtigil ng katotohanan, mga profesor. No? Sila po yung nag-i-influence sa estudyante na sinasabi nila na walang Diyos. Pangalawa, kung sa gobyerno naman po ang nagiging atake ng hindi mananampalataya sa mga legislator. Ang alam ko, ang divorce yata, pinirmahan na, no? So, batas na yung... hindi pa ba, Meng? Sorry. Hindi pa. Tapos, ang simbahan po, pwede ang labanan, no? Pwedeng mga pastor, mga theologian. Tapos, kung sa negosyo, nandiyan po yung mga investor. So, pinapakita lang po ito na yung pag-atake ng mga unbiblical ideas, pumapasok po sila doon. Sabi po sa tatandaan po natin ng apologetics is a spiritual warfare in the area of mind. So kapag may nagtatanong sa inyo, hindi lang simpleng sinasagot mo. Nasa isa kang sitwasyon na may spiritual warfare, no? Naglalabanan. Kaya lang, yung evil spirit o yung mga unbiblical ideas, naka-disguise siya o nakatago siya doon sa mga tanong na yon. So, sabi po dito sa 2 Corinthians 10, ang babala po ni Pablo, we destroy arguments, no? And every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive. Ang idea, para bang ang picture niyan parang meron kang isang salaan, no? Tapos binuhos niya po ang ginagawa ng salita ng Diyos, sinasada niya. Yung mga tamang thoughts lang dapat ang ine-entertain natin at hindi pumapasok sa isipan natin yung mga hindi biblical. Ang sabi po sa Ephesians 6:12, we do not wrestle against flesh and blood. So ibig sabihin ng pag sinabi mong apologetics, labanan ng isip, no? Doon na nangyayari po yung gera. Okay? So makikita po natin yung tanong na saang lugar ako pwedeng sumagot doon sa mga tinatanong sa akin tungkol sa aking pananampalataya. Yun nga po, nabanggit ko, pwedeng ang labanan mangyari sa loob ng government, business, university, family, church, etc. At ito po yung pagsisimplify lang kung paano umaatake. Makikita po natin halos lahat ng mga sciences na natutunan natin. Ang paniniwala po nila na ang approach sa katotohanan ay ma-achieve mo lang sa pamamagitan ng research, sa pamamagitan ng discovery, at kung ano man yung makita nilang pag-aaral o pagsusuri na ipapublish nila na tinatawag nating claims or statement, yun ang magiging sukatan o batayan ng katotohanan. So, hindi po sila nagbabatay sa salita ng Diyos para sabihin sa atin kung ano yung tama at mali. So, sila po yung may... tapos po, ang mangyayari, pagdating po noon, papasok siya ng institution, no? Sabi ko nga sa inyo, kung sino man ang mag-a-adapt, pwedeng professor, pwedeng mga nasa government, pwedeng celebrity, anyone, pwedeng gamitan ng kaaway
Tapos po sa stage 7, yun yung nakikita na ngayon natin sa kultura. So ibig sabihin po, yung laman ng kultura, refleksyon yan ng mga paniniwala na hindi ayon po sa katuruan ng Diyos. Okay? Nung pumunta po si Paul sa Athens, sa Acts 17, pumunta po siya sa isang lugar, no? Pero ang binibigyan ko po ng diin dito sa verse na to, saan ka gagawa ng apologetics? Saang lugar ka sasagutin mo ang iyong ang iyong pagdidepensa sa pananampalataya? Makikita po natin si Paul, pumunta siya sa isang city, no? City, o pwedeng marketplace, or pwedeng synagogue. Anong implikasyon yan? Kapag tayo po ay sumasagot sa pagdepensa ng ating pananampalataya, napakahalaga po yung lugar na kinagagalawan natin kasi yung lugar na yon may impluensya sa atin. Kaya makikita nyo si Pablo, nung pumunta siya ron, no? Talagang actually ang makikita nyo pa po doon, no? Now, sabi po doon, now all the Athenians and the foreigners who live there would spend their time in nothing. So, spend their time in nothing except telling or hearing something new. So, nung binabasa ko po ito, nung time pala ni Paul, ganun na ang setup, no? Sounds like social media na ang platform nung discussion nung panahon na yun sa Athens, no? Full of information and knowledge. Di ba po parang kamukha lang sa panahon natin, no? Nagkakaroon tayo ng mga exchanges ng mga bagong balita o information sa pamagitan ng ipopost mo. Tapos, kung sino man ang babasa, mag-like. So, ganun ang technology para mag-usap-usap tayo kung ano yung mga ideas na yon. Okay? So, nakikita po natin dito na ang lugar na pwedeng magtanong sa ating pagdepensa sa ating pananampalataya, hindi lang po sa loob ng simbahan, sa lahat ng lugar, pwede pong magtanong kung ano ang ating paninindigan. Ito po yung isang example na kung paano umatake ang ideas tungkol sa mga institusyon. Halimbawa po, si Charles Darwin, nung nasa high school tayo, alam natin na ang tinuturo nang galing tayo sa unggoy, no? Galing tayo sa unggoy. Pero po, ito pong statement or claim ni Darwin, kung titingnan po natin, akala natin, nako-confine lang siya sa biology, no? Parang walang masamang epekto sa pananaw mo sa katotohanan. Ang problema po, yung konsepto ni Darwin sa evolution, nung panahon ni Adolf Hitler, yun po ang naging batayan nila kung bakit tinatay nila ang 1 milyon na mga Hudyo. Kasi ang turo po kasi ng evolution, may tinatawag tayong survival of the fittest. Kung sino yung pinakamalakas, siya ang mabubuhay. Kung sino yung mahina, at siya po yung maiiwan. So kinuha po ng ni Hitler. Pangalawa, ang impluensya po ng biology sa area po ng economics. So ginagamit po yung economics ngayon para ipaliwanag kung bakit yung iba mahinang kumpanya, yung iba malakas, no? So ang justification doon, kung mahinang isang kumpanya, dapat patayin yung kumpanya na yan. So para bang ang application ng principle na yon, ibig na magmahalan kayo, nagko-compete kayo sa bawat isa. Saan po nagmula yon? Nagmula po yon doon sa kaisipan lang. Sa isang kaisipan kay Charles Darwin. So ganun po yung proseso kung paano kumakalat yung mga ideas, yung mga unbiblical ideas sa bawat institusyon. Nahahawaan o nagiging justification po ng paggawa ng masama ng iba-ibang institusyon. Okay, summary po natin, no? Ayun po yung where na naiwan. So, yung what section po, i-review lang natin. Kasi po, ang sabi sa mandate natin, no? To give an answer to everyone
who asked you? So ang ginawa po natin, kung natatandaan nyo po, dinefine natin ng apologetics, tapos anong batayan sa Biblia, tapos nakita po natin yung 4 na pananaw na pwedeng magkaroon ng isang tao. Tapos nakita din po natin yung apologetics ni Pablo, simula sa verse 18 hanggang sa huli. Makikita natin na ipinapaliwanag niya kung ano yung ugat ng problema ng tao. Tapos sumunod, pinaliwanag niya po kung ano yung ano nangyari. Dumilim ang kanilang puso, ang kanilang isipan ay naging full sila, hanggang dumating sa point na ang pinaka-consequences ng buong pagtanggi doon sa katotohanan na yon, kung ano-ano na yung mga problemang lumabas sa ating pong buhay. Tapos, doon po sa Y section, nakita po natin doon na ang apologetics pala may kasaysayan. So, merong mga panahon na ang mga pinag-uusapan o ang pinaglalaban tungkol sa existence ng God. Sino ang God? Ano ang character niya? Ito po yung mga Nicene Creed, no, Pastor, no? Yun po yung mga topic o tema. Pero may panahon po na hindi na yun ang pinag-uusapan. Iba na po ang nagiging binibigyan din ng apologetics, na punta po ngayon sa yung postmodern o yung kung ano na yung mga kasalukuyan. So ibig sabihin, sa panahon po natin, hindi big deal ang existence ng Diyos, hindi big deal ang mga kasalanan na pinag-uusapan. Ang big deal po ngayon, economics, tungkol kung paano mapapabuti ang ating buhay. Tapos sa WHO naman, sino ba yung dapat na sumagot kapag tayo ay tinatanong sa ating pananampalataya? Nakita po natin na meron palang merong mga expert, merong talagang pinag-aralan kung paano sumagot. At nakita din naman natin na iba-ibang gifts pala ang apologist, no? Pwedeng tayo rin na ordinaryo, pwede rin po tayong sumagot sa ating pananampalataya. Ayun po. Dalawa pong klase ang apologist. Meron pong sumasagot ka doon sa mga tanong na tagalabas, ibig sabihin hindi sila sa loob ng simbahan. Meron naman po yung apologist na ang sinasagot niya yung mga katanungan ng bawat mananampalataya sa loob ng simbahan. So merong sa labas, merong sa loob. Tapos yung when, na nakita po natin na kapag sumasagot po tayo, dalawa ang klaseng approach, pwedeng defensive, defense, at meron po tayong tinatawag na offense. Parang basketball, no? May depensa, may offensa. Makikita po natin yan dun sa mga sinabit nyo pong tanong kung ano yung defense, ano yung offense, kapag sumasagot tayo dun sa mga tanong. Where, kakaano lang po natin, kakadiscuss po natin na mahalaga din na malaman natin kung saang lugar. Naalala ko po yan kung bakit importante yung location. Naalala ko po yung isa ko pong, yung nagme-mentor po sa akin noon. Pumasok po kami ng iglesia ni Cristo na simbahan. nasa loob ka mismo ng simbahan. Tapos nung nagtatanungan na, magkasama lang kami, hindi ko na-realize yung significance ng lugar. Dapat pala kami sa loob. Dumami, tinawag yung pinaka-elder nila, ganon. Hanggang nagkainitan. So, kung wise ka pala dapat, kapag mga ganon, yung alam mong dudumugin ka at nakakarami, huwag kang pupunta ron. Dapat pupunta ka sa labas. At yung ganun pong principle, makikita rin natin sa Panginoong Hesus. Kapag alam niya, nung maraming naghahanap sa Kanya, sabi niya doon sa mga disipulo niya, hindi pa panahon para ako lumantad. So, ang sabi po ng gospel, siya ay muna nagtago, no? Pumunta muna kasi hindi pa yun ang panahon. Ngayon po, dun sa how, paano ang pagsagot. Hindi niyo pa napansin na bakit Kuya Manny, hindi tayo dumiretso na kapag may tinatanong ka, sumasagot ka kagad. Bakit ganon? Kasi po, yung foundation
yung pinagbabatayan, yung buong larawan, dapat to maintindihan muna natin kung saan siya nanggagaling. Alam nyo, kung sasagutin lang doon sa mga tanong na ibinigay nyo, ang pinakamabilis pong gawin, i-google mo. May sagot ka kagad. Copy-paste. AI, may sagot ka kagad. Pero hindi po yun ang punto ng Sunday School natin. Di ba sabi po natin, ang ating pinag-uusapan, know what you believe and why you believe it. Bakit mo siya pininiwalaan? Ano yung pinaniniwalaan at bakit mo siya pininiwalaan? Yung principle po na yun, kapag tinanong sa punto ng may nagtanong, may sasagutin ka, hindi ka lang sumasagot just for the sake na sumagot. Sumasagot po tayo dahil unang-una, concern natin yung nagtatanong. No? Dapat ang attitude po natin doon sa nagtatanong, parang isa siya na nangangailangan ng sagot tungkol sa Panginoong Hesus. Pangalawa, kung sasagot po tayo ng diretso at walang hindi natin po alam yung very basic foundation, hindi nyo po ma-appreciate kung gaano kahalaga kung bakit niya tinatanong yun. Diba? Sabi ko nga po, pag nagtatanong, dalawa ang klase na tinitingnan natin. Ano yung tanong at sino yung nagtatanong? At bakit niya tinatanong yung tanong na yon? Kasi mayroong mga taong nagtatanong lang just for the sake na magtanong. Di po ba? Ang natanggap ko po, Pastor, pitong tanong na kung i-google mo, AI mo, yung pinag-uusapan natin, siguro hindi aabot ng pangatlong meeting. Isang lang, sagot lahat yun. Mabilis sagutin. Pero ang binibigyan ko ng nandiin, paano tayo sumagot ng maayos na may kasamang pagkakaintindi. So, how? Okay, ito po yung mga dapat nating malaman. Where do questions come from? Saan po nanggagaling ang tanong? Very obvious, kung nasa loob ng simbahan yung katabi ko, kapitbahay ko, pero may implikasyon po yung tanong na yan kung bakit mo tinatanong kung saan nanggaling. Pangalawa, yung perspektibo po natin tungkol sa tanong, sagot. Tapos, meron pa tayong tinatawag na spoon-fed at saka due diligence in answering. Okay? Tapos po, ano ba yung mga kategorya ng pagtatanong? Tapos, ano yung integridad nung nagtatanong at saka ano yung integridad nung sumasagot? Ito po yung isa pang challenging, paano ko uunawain ng isang tanong? Tapos, ito po yung 7, doon po sa pitong nagtanong, yung approaches po, makikita ninyo kung paano siya nangyayari, paano siya ginagamit. Tapos, meron po tayong tinatawag na non-conversational tsaka conversational apologetics. Ang conversational po, may kausap kayo, tapos hindi nyo namamalayan tumatagal yung oras nyo, tanungan lang kayo ng tanungan. Pero maraming nangyayari doon sa pag-uusap ninyo. And of course, yung mga SGCC questionnaire. Is there a question such as, is there a God? Or do the God exists? Paano nyo sasagutin yan? Obviously, sasabihin nyo, AI lang yan, tsaka Google. So where do questions come from? How they are formed? Nakikita nyo po yung body of knowledge, yung sa what section na nakita natin. Ito po yung pinakasimpleng madaling intindihin kung anong, kapag may nagtanong, yung nagtatanong na tao, pwede po siyang nasa kategorya ng 1, kategorya ng 2, kategorya ng 3, o kategorya ng 4. Doon lang po siya lalagpat sa apat na yon, yung nagtatanong. Pangalawa, yung po mga nagtatanong, ang pagtatanong po nila, hindi obvious ding nasa form ng question. Ang tawagin po yan, statement muna and claims. Pag may statement and claims ka, behind do sa statement and claim mo, nandun po yung nasa likod noon yung mga pagtatanong. Tapos po, merong category ng mga katanungan.
Masyado maliit. Okay, all types of question is not just simply question. It is a disguised form of attacking and influencing Christian truth that comes from various sciences, theology, or modern culture. Common across all sciences mindset is that truth is relative. There's no absolute truth as exclusively claimed by the Bible. So lahat po ng mga sciences, di ba tayo, ano tinapos mo? Bachelor in Science, ganito. May mga nakakabit na sciences. Pero hindi po natin namamalayan, nakaramihan po ng mga katuruan nila, lalo na sa ethics, at saka ang pananaw nila sa katotohanan, hindi po nakabase sa Bible. Okay, perspective on question. A question will always have a context in order to understand. Okay, pwedeng may Diyos ba? Titingnan mo muna sino yung nagtatanong. Kung ang nagtatanong atheist at yung isa naman nanay lang, parehas kaya ang kahulugan nila doon sa tanong nila? Kung ang nagtatanong isang atheist at saka isang nanay lang, o pwede rin namang bata yung nagtatanong. So ang ibig sabihin, yung is there a God? Pero pag tinignan niyo po yung mga nagtatanong, iba-iba sila ng dahilan kung bakit nila itinatanong yon. Understanding the questions better will help us answer better. So kapag nauunawaan po natin ang tanong, uunawain natin, mas nakakapag-isip tayo kung paano siya sasagutin. A question is the result of a specific need. No, hindi po lahat na nagtatanong, tinanong niya lang. Meron pong may motivation kung bakit niya talaga tinanong yon. A question is to understand a thing, clarify, verify, and validate its truth. Okay, kung natatandaan niyo po, may mga sitwasyon si Jesus Christ na kapag tinatanong siya ng mga Pharisees, ang intention po talaga nila, hindi humanap ng katotohanan. Ang motivation nila kung bakit nila tinatanong si Jesus Christ is para hulihin, i-test, na kung yung sasabihin niya ay kontra sa tradisyon ng mga Pariseo. A question has always a source, no? Parati po siyang may batayan. So ang ibig sabihin niyan, pag may nagtanong na nahirapan kayong sumagot, Google ninyo, tapos ano yung laman ng mga subject na related do sa tinatanong. So ganun po yun. A question can be negative, no? Intrusive and intimidating. May mga tanong po na sinusukat lang ang kaalaman mo o gusto ka lang pahiyain. Okay, ito po yung sabi ko kanina, asking to test. Sabi sa Matthew 19, some Pharisees came to him to test Jesus and they asked. Okay? Tapos ganoon din po sa Matthew 16:1, the Pharisees and Sadducees came to Jesus and tested by asking. Okay? So depende po kung ano yung motive ng... So nakita po natin yung question, tingnan po natin yung perspective ng answer. Ang sagot po, ang ibig sabihin niyan, ba't hindi etno, Pastor? Pero sa bahay po yan, naka-40. Okay, so kapag sumasagot ka po sa isang tanong, hindi automatic na kapag nasagot mo, yay! Nakasagot ako, pero ang tanong, na-convince ba siya? Okay, ganun po ang ibig sabihin. Hindi lahat ng tanong kapag sinagot, yay! Nakasagot ako, pero hindi nangangahulugan, na-convince mo siya. Pangalawa, understanding okay. So lahat po ng lahat ng sinasagot, maski kayo pag nagtanong kayo kay yung open question, minsan nahihiyang sundan mo ng sumunod na tanong kasi baka kaya mo tinanong ulit, baka hindi mo na gets o hindi mo naiintindihan yung sinagot. So ibig sabihin, minsan may papasok yung Google ng panahon para maintindihan mo kung ano ibig sabihin ng sagot. Tapos,
Answer to a specific same or repetitive question may be different from other people. Kagaya po ng sample ko, may Diyos ba? Okay? Specific yun. Pero sa iba-ibang tao, yung isang sagot, maaaring okay doon sa isang tao, pero sa ibang tao, hindi. Answer can change from a defend or offense mode. Ibig sabihin po niyan, kapag sumasagot ka, pwedeng ang approach mo, nakadepensa ka o pwedeng naka-offense ka. Answer can be, I do not know the answer at the moment. Kapag tinanong po tayo, wag po, minsan dahil gusto mong magpa-impress doon sa kaibigan mo o doon sa member ng church, kita nyo, putong-puto lang yung yung sagot doon sa doon sa tanong niya, no? Kung titingnan po natin, pwede tayong sumagot na si Pastor George, nakikita ko yan. Kapag may tanong, sasabihin niya, meron siyang disclaimer na ganito. Sa akin po, ganito po ang stand ko. Pero yung sa iba, hindi gano'n ang stand nila. Isang matalinong matalinong sagot. Pero nakakatakot po na know it all, na ang impression sa iyo, alam mo lahat. No? Masabi lang na may maisagot ka. Dapat marunong kang sumagot na, Brad, sa totoo lang, mahirap yung tanong mo. Pero sa aking karanasan, ito yung pwede kong isagot muna. Okay? Not all questions can be answered. Tatandaan niyo po yan. Hindi lahat po ng tanong nasasagot. Deuteronomy 29:29. Kasi po, merong mga secret things na hindi ni-reveal. No? So, merong mga questions. Hindi ibig sabihin na kapag hindi mo kayang sagutin, ang magiging projection ng image mo, mahina to. Hindi maalam, hindi smart. Hindi po. May mga tanong po talaga na walang sagot. Okay, so ito po yung isang example na sumasagot pero hindi pa rin naniniwala, no? Ito yung scenario. Kasi maski anong paliwanag ng Panginoong Yesus, doon sa tanong nila, hindi nasagot. Kasi ang dahilan kasi blind sila eh. So tatandaan po natin na kapag hindi kayang umintindi o hindi maintindihan na maski anong paliwanag mo, tatandaan po natin ang apologetics ay hindi po natin trabaho. Ang nagko-convict po, yung banal na espiritu. Okay, ito po yung sinasabi, na-gets nyo po yung perspective ng pagtatanong tsaka pagsagot. Kasi pag naintindihan nyo yun at may nagtanong sa inyo, aware kayo na ito pala yung mga dapat malaman ko kapag tungkol sa mga pagtatanong at ito rin yung mga dapat kong malaman tungkol sa pagsagot. Ito po yung tinatawag na spoon-fed tsaka due diligence way ng pagsagot. No? AI, no? Tinulungan ako ng AI. Ang spoon-fed, para pong sinusubo lang sa inyo yung sagot. Kunyari, may nagtanong ngayon, may Diyos ba? Sasagot ako, oo. Yun, spoon-fed. Pero kung halimbawa, paano mo mapapatunayan na may Diyos? Medyo kakamot ka at hahanap ka ng mga ebidensya o paliwanag. Hindi na spoon-fed yun. Hindi po effective ang spoon-fed apologetics. Ang spoon-fed po, pwede siyang gamitin kapag mayroon kayong level of maturity sa pananampalataya. Kasi kapag grounded kayo sa Word of God, o kaya 1689, no? Grounded kayo ron. Maski anong spoon-fed na ipakita sa inyong sagot, ma-assess mo eh. Pero kung ang motibo mo lang sagutin lang ng sagutin na hindi ka nag-iisip, no? Hindi mo ina-assess, parang biriyan, mga taga-biriyan. Kung totoo nga yung sinasabi, magiging dangerous at mahirap. Hindi ko alam kung ano ang stand ni Pastor George sa spoon-fed, no?
Ito po yung pinakamagandang sumagot, yung tinatawag pong due diligence, apologetics. Ang due diligence po, wala po yung salitang due diligence sa Bible, kagaya ng salita ng Trinity. Pero yung principle po ng due diligence nasa Bible. Kagaya po ng Colossians 3:23, whatsoever you do, do it wholeheartedly for the Lord. So ibig sabihin, ano man ang ginagawa mo, nandun yung buong pusong ibinibigay mo. So, ibig sabihin, kung kasama dun sa anumang bagay, whatsoever you do, pati yung pagsagot dapat, pulido. No? Talagang ibinigay mo lahat yung best effort mo para sagutin yung tanong na yun. At meron din pong words dito, ang sabi, love your God with all your heart, with all your mind and soul. Tingnan nyo lang yung emphasis, all. So, ibig sabihin, yung lahat ng best, ibibigay mo. Ano pa ba? Okay. Ang isa pong magandang halimbawa ng due diligence, si Paul. Okay? Sa 1 Corinthians 9:10, ang sabi niya, to the Jews I became like a Jew, to win the Jews. So, ibig sabihin, para lang niya ma-win yung mga Hudyo, magiging kagaya siya ng Hudyo. I mean, in terms ng para lang maabot niya yung mga nagtatanong na ganon. So, ibig sabihin, kung ipaparaphrase natin, to the intellectuals and philosopher, I became the intellectual and philosopher to win them. Ang ibig sabihin niya, kung may nagtatanong sa akin, na philosopher siya o philosopher, sige, sasagutin kita. Pupunta ako sa level mo na pag-aaralan ko rin yung mga bagay na yon para lang masagot kita. Ibig sabihin, ibibigay mo yung best mo para ma-identify mo lang yung sarili mo kung ano talaga yung pangangailangan ng nagtatanong. Okay. So nakita po natin yung spoon-fed at saka due diligence. Ano po gusto nyo? Sa dalawa, spoon-fed o due diligence? Ang nasagot. Okay? Siyempre, ayaw natin karamihan sa due diligence kasi nag-aaral ka, nagre-research ka, pinapatakbo mo yung isip mo. Pag spoon-fed, madali. Google lang, call a friend, tawagin si PJ, na hindi naman, okay naman yun para sagutin yung question. Okay, marami pong types ng question. Hindi ko na po siguro bibigyan na. Kasi ito po, iba pong mag-question kasi ang mga taga-West, yung mga Amerikano sa Europe, at iba rin magtanong yung mga nakatira sa Asian countries. Kasi po, karamihan ng apologetics nagsimula talaga sa Europe. Hindi po sila nagsimula sa Pilipinas. So makikita nyo yung mga tanong nila, mga tanong European, mga tanong na pang-West. Ito po yung isang sample na maganda pong i-adapt natin, yung sinasabi ni Francis Schaeffer, honest answer to honest question. Kapag nakikita nyo pong very honest naman yung nagtatanong, dapat maging honest din tayong sumagot. No? Minsan, sabi ko nga po sa inyo, sumasagot ka lang just for the sake na matapos ang usapan, just for the sake na magkaroon ka ng impression, pero hindi mo siya sinasagot honestly na para ma-win mo talaga siya sa Panginoong Jesus. Okay, so ito po yung mga sample ng question. No? Ito po yung mga European question. Does the existence of evil disprove the existence of a good God? Yung bang presensya ng kasamaan na nakikita natin sa lipunan ay isang ebidensya para hindi ka maniwala na may Diyos. Ganun ang tanong nila. Ngayon ang problema kung nagtatanong din tayo ng ganyan. Tapos, may tanong din pa, can we rationally prove God exists? Pwede ba natin gamitin ang pangangatiwiran para mapatunayan natin na may Diyos? Eh, paano kung hindi ka marunong mga tuwiran? No, hindi ka marunong mag-logic. Kunyari, introvert ang personality mo, tahimik. Paano?
Kaya ganyan po yung kadalasan na tinatanong ng mga taga-European. Okay? Okay. Tin-translate ko lang. Sa layman, anong ibig sabihin ng mga tanong na yon? So, ang maring isa po sa mga ibig sabihin nun, ganito. Tanong nila, pero hindi masyadong ganun ang pagkakaayos ng tanong. Pwedeng ganito. Ang hirap bumangon sa kahirapan ng aming buhay. May Diyos pa kaya? Nakaranas ako ng personal na kawalan ng hustisya. Alam ba ng Diyos yun? Bunga nga, baka naman katang-isip lang ang Diyos at hindi siya totoo. Pero pag pinormulate mo, iniisip mo, parang katumbas din nung nasa Ingles. Kaya lang, yung mga tanong na yan, ibang hugot. Yan yung mga totoong ordinaryong tao na nagiging katanungan natin. Kaya minsan no, sa apologetics, pag may tinanong, tanong ko rin yun Kaya mapapabigil ka na parang hindi ko yata kayang sagutin yun. Tapos, meron po silang tinatawag na historical question. Pag sinabi niyong historical, yung salitang historical, ibig sabihin, totoo bang nangyari yan? Ganun lang po yun. Nangyari ba yan? Kagaya si Brother Ricky. Si Brother Ricky ba single pa? Okay. Kung single pa siya, historical question, no? Pwede mo siyang i-verify. What historical evidence support the resurrection of Christ? Kung halimbawa, kung nabuhay nga si Kristo, anong ebidensya? Saan tawag niyo po dyan? Historical. So, kapag historical naman, sa ating pagkakaunawa, anong katumbas niyan? Sa panahon ngayon, hindi mo alam kung ano ang totoo at hindi. Katang-isip lang si Jesus. Madaming peking dokumento, paano mo nalaman ng original at fake? No? Ganun ang translation sa atin. Tapos, meron din tayong ito po, isang example ng documentation. Si Luke po, meron siyang historical argument. May nagtatanong sa kanya, si Theophilus. No? Si Theophilus. Ngayon, ang sagot po ni Luke, ang background po ni Luke is, tama ba, Pastor? Doktor, no? Doktor siya, no? So, ganito ang sagot niya. Ang ginagawa ko, Theophilus, to compile a narrative. Yan, pag sinabi niyo pong narrative, isa po siyang kwento na nakasulat sa dokumento na ang tawag po natin kasaysayan sa Tagalog o history. No? Narrative of the things that had been accomplished among us, just as those who from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word have delivered them to us. Tignan niyo ang reason niya. To write an orderly account for you, Theophilus. Anong dahilan? That you may have certainty concerning the things you had been taught. So, ina-assure niya si Theophilus, yung mabuting balita, totoo yan. Kaya nga sumulat ako sa iyo, historically, dinokumento ko, para malaman mo na totoo yan. Okay? Ito naman po, scientific. Yung scientific sa Pilipinas, parang hindi hindi mabenta. Kasi karamihan ng mga nagtatanong yan, mga nag-aaral. Pero pag yung ikaw ay naghahanap buhay, nagtatrabaho, hindi mo masyadong itatanong yan, no? Tungkol sa scientific. Pero na lang kung tanungin mo ang ganito, bakit ganun? Umiinom ako ng gamot pero hindi ako nagaling. No? Pwedeng ganun ang formulation ng experience mo based dun sa tanong na yun. Ito po, cultural apologetics, tungkol sa kultura. No? Nagbigay lang po ako ng isang example tungkol sa karanasan natin. Sabi diyan, maski anong uso ngayon dyan sa lahat ng bagay, gayahin mo. DIY lang yan. At wala namang masama kung gagayahin mo yon. No, cultural yan. Kasi pag sinabi mo cultural, maski ano yung mga usong trend o nauusong napakaloob do sa nakikita mo sa social media, pananamit, fashion statement ang damit,
arts, no? Lahat po na bagay na yan related doon. Okay. So, question and answer, Pastor? O, ituloy ko pa. 5 minutes pa, okay. Sa susunod pong yung last natin, yung 7 tanong po ninyo, sasagutin natin, pero hindi po siya, sasagutin po natin na spoon-fed. At sasagutin din natin na due diligence. Okay? Ganun ang training, no? Ano yung, paano ang due diligence, no? So, yung nagtatanong at saka yung sumasagot, ano po ang integridad nila? Okay? Ang warning, never do an apologetic without a prayer. It is a spiritual warfare. Never underestimate simply by answering question for the sake of answering. Tatandaan niyo po palate, ang apologetics, spiritual warfare siya. Pangalawa, beware of the danger of pride. Know it all answer. There is no template answer or one size fit to all questions. Beware of putong-puto lang yan attitude. Hindi, kapag sumagot ka, hindi lahat ng sagot mo okay sa ibang tao yon. Kasi iba-iba yung level ng pangangailangan nila. Ayaw na. Ayaw na. Okay. Yung yung tools and different approaches to apologetics are only means, not an end on itself. It is the Holy Spirit working to us. Ang ibig sabihin po niyan, oy pare, kumuha ako ng training sa isang seminary. Anong training nakuha mo? Paano sumagot? Paano mag-debate? O anong kasangkapan ng ginagamit? Yung ginagamit daw, Socratic, yung approach ni Socrates kung paano sumagot. Tatandaan po natin, lahat po ng nababasa natin sa libro, natututunan natin sa seminary kung paano sumagot. Kasangkapan lang po yun. Kasangkapan lang po natin, hindi po yun yung end, means lang siya. So, ibig sabihin, ang tiwala natin ultimately sa banal na Espiritu. Hindi po, okay yung magkaroon ka ng part ng nakakaintindi ka ng gano'n kasi ang tawag mo doon, due diligence. Okay, ang sabi po dito, itemize and focus our prayer on the resources that will be used in answering question in the person enlightenment. Ganito po ang ibig sabihin nun. Pag sumagot po kasi kayo, may mga kung paano sumagot. Spoon-fed, pwedeng Bible, pwedeng 1689, pwedeng magko-quote ka, pwedeng research, pwedeng study, pwedeng experience, pwedeng testimony. So, marami pong kombinasyon na titimplahin mo yun, habang tinitimpla mo at may kausap ka. Ano ba dito? 1689 lang ba ang kailangan na para ng paliwanag? At kung Bible naman, old or new o anong specific? Okay? So ganun po yan. Okay? Very important po yung kapag nagtatanong, bukod na hindi siya mananampalataya, wag natin po siyang i-judge. Tingnan po lang natin na siguro yung tao curious lang. No? Kasi may tanong si Mike bago siya sumakay ng barko. Meron siyang isang tanong na ang tanong niya, pare, di ba born again ka? Anong pinagkaiba ng born again sa iba? Ganun ang tanong. Pero pag i-assess ko yung tanong, wala na kasi siya eh. So, hindi mo masasagot, wala kang impormasyon bakit tinanong yon. Maaaring curious lang yung nagtanong, no? Kung bakit siya nagtanong. Pangalawa, tatandaan po natin na may damdamin yung mga kausap natin, no? Na hindi lang nagtatanong yun just for the sake na magtanong. Siguro maging maingat ka rin kung paano ka sasagot. Na nararamdaman niya na parang hindi mo siya binabastos, na parang ang treatment sa'yo, parang parehas lang tayo. Okay? Pangatlo, knowledgeable. Yan po yung mahirap. Pag may nagtanong sa'yo, sinagot mo, Bible. Parang hindi ako naniniwala sa Bible eh.
Paano yun? Kumbaga mo sa chess, checkmate. Ano yung susunod mong ano? Ano yung susunod mong sasagot? Checkmate. So, ibig sabihin, kapag may dumalapit pong nagtatanong, titingnan po natin sila. Magdadasal po tayo, Panginoon, may nagtatanong po. Bigyan niyo po kami ng wisdom, ako ng wisdom, kung paano ko po sasagutin itong tao na to. Okay. Yan na po, hinto na po ako kasi 5 minutes eh. Punta po tayo doon sa tanong po, question and answer. So, ang nakita po natin, paano sumagot, anong unang tiningnan natin? Tiningnan po natin, ano yung mga dapat nating malaman tungkol sa mga pagtatanong. Pangalawa, ano po yung mga bagay tungkol sa pagsagot. At nakita rin natin na ano yung pagkakaiba ng spoon-fed apologetics at saka yung tinatawag nating due diligence apologetics. No? Ang ibig sabihin po ng spoon-fed, nakaupo ka lang, Google, sagot na, putong-puto. No? Kaya lang, ang due diligence, hindi gano'n. Pag may sinagot, paano ko kaya ito masasagot? Ayon sa kalooban ng Diyos, ano yung mga dapat na check? Pastor. Meron pa ba kayo gustong liwanagin bago tayo magtapos? Good morning sa inyo. Hello. 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 May dadagdag lang ako, kaya tayong mga Kristiyano, tayo dapat unang-una maging driver. Ibig sabihin ng driver, tayo magdadala sa kausap natin. Dali natin siya sa Bible. Doon natin pag ayaw na sa Bible, di ba siyempre, checkmate. Ngayon po, asking to test you, kasi may mga taong nagtatanong, tinitest lang yung kaalaman mo, ingat din po tayo doon. Kaya talaga dapat alam natin ang salita ng Diyos. Doon natin sila dadalhin. Kasi napakahirap, nahaharap tayo doon sa may nagtatanong, tayo kulang sa akala. Yun lang. Nalala ko po si Pastor Espinosa. Pagdating ng Q&A, maobserba lang po ako kasi minsan, ang haba nung nagtatanong, biglang tatanungin niya, ano ba tanong mo? Ano ba tanong mo? So, ibig sabihin, sa tanong kasi, kasi di ba sabi natin kanina, ang konsepto ng tanong, clarify, ibig sa Tagalog, nililinaw, binabalidate, inaalam mo kung tama o mali. So, sa kanya, pag may mga ganon, dinediretso niya. At meron naman pong ganitong napapansin ko rin kung paano sumagot. Nakinig ka ba doon sa Kasi paulit-ulit yung tanong paulit-ulit, pero pare-parehas yung nagtatanong nasa isang kwarto. So, ibig sabihin, maring hindi nakikinig yung iba, hindi attentive, hindi alert. Tama po yun, Brother Billy. Dapat po talaga ang nagda-drive ng takbo ng discussion. Kaya lang po, dapat din nating malaman, sabi sa Colossians 3:23, meron pong hindi lahat may kakayahan gumawa ng ganon. Kasi rin po siya, skill. May mga taong magaling magdala ng usapan. At saka alam niya rin kung ano yung habang humahaba yung usapan, alam niya kung ano yung mga gagamitin na verse. Alam niya kung anong part ng 1689 sasagot. Pero bago niya nagagawa nun, may gift siya at may due diligence na nangyari. Okay. Pero tayo pa rin ang dapat magdadrive. Ibig sabihin, doon natin pipili sa salita ng Diyos. Kasi kung marami ng talino, ipilis ko na lang sa sarili ko. Marami na talagang ng talino. Sabi ko sa Bible tayo mag-uusap. Ibig sabihin, inaalam na yung kaalaman mo. Mamaya piloso ba? Igagalitin ka ba? Thank you.
Apo. Ah, ano ko lang po, kasi bilang Kristiyano, marami tayong karanasan pagdating sa ganyan, yung sinasabi nga na hindi mo kailangan hanapin kung kailan ka magiging apologist, kasi bilang Kristiyano talaga, yun talaga yung ano sa atin, yun talaga yung challenge sa atin. So minsan may mga taong nagtatanong, kagaya ng sinabi ni Brother Billy, na yung talang sinusubo ka lang kung ano alam mo. Ang style kasi nung iba, dampot sila ng dampot. Bible din yung ginagamit nila, pero yung iba-ibang konteksto yung ginagamit doon sa tanong. So minsan, sinasabi nga na tingnan mo yung yung arguments, tingnan mo kung ito ba'y na theological arguments ba to, or anthropological, kasi magkaiba po talaga kasi yun. Kasi minsan, sabi ko nga, iba-ibang konteksto yung ibabato sa'yo. Kagaya ng ibang nagsasabi na nangangaral ng expository, pero dampot-dampot lang, hindi talaga siya, kumbaga, exegetical ang ng pag-aaral ng salita niya. So, minsan may mga, kagaya nga po nung nandun si Pablo sa Athens, na sa huling verse, meron dong mga naniwala sa kanya, yung iba hindi naman. So, minsan kasi, pagdating sa apologetics, minsan para tayong paliwanag tayo ng paliwanag, pero minsan sabi nga, minsan ang baso nakataob, kahit anong buhos mo ng buhos, hindi talaga nila yun makukuha, ma-absorb, kasi nakataob talaga. Kumbaga talagang, hindi talaga sila niloob ng Diyos na magkaroon ng kaunawaan. Auro. Magandang tingnan natin kasi doon sa tinuturo mo, ang laging konsepto, believer, non-believer. Maganda po tingnan natin yung believer sa believer. Kasi may mga apologies tayo sa believer eh. Kasi mayroong believer, obvious na, ayaw pa rin tanggapin. Obvious na mali, ayaw pa tanggapin. Yun ang mahirap yung apologetics. Dapat ready rin tayo doon. Kasi sabi niyo kanina ng Kuya Manny, ang truth is objective. Yun, tanong natin. Paano mo nasabing objective ang truth? Yung parang tanong na yun, pwede mo rin banggayin sa kanya. Yung bang tanong mo, objective. Yung bang tanong mo, absolute. Hindi mo yun nakagad-usapan natin. Sabihin, kaya natin sagutin, hindi lang yung hindi believer, masigit lalo dapat ang believer sa believer. Kasi may maraming pagkakataon, nakakalungkot man, yung mga Kristiyano, obvious na mali, pero tatanggol na matatama. Ganoon din naman sa iba. Marami rin ganon. So dapat, palagay ko, maging ready rin tayo sa mga ganon. Both believers and unbelievers. Kasi laging nakatutok tayo doon sa usapan na meron talagang truth. Truth is objective. Hindi natin pwedeng baliin yan kahit pa tayo kapwa-Kristiyano natin. Dapat hindi. Maniwala sa atin, the truth, doon tayo naninindig sa katotohanan. God, isa tayong God. Alam natin yan. Jesus is both God and man. Yan yung mga the Holy Spirit works. Dapat yung mga bagay na absolute sa atin yan eh. At ang revelation niya sa atin, absolute din. Hindi pwedeng relative. I-reveal niya ang sarili niya sa pamamagitan ni Kristo. Sinulat, nilambag, historical. Dapat sa atin maliwanag yung mga bagay na yan. Yun po. Gusto ko sumagot nung kay Alan, Kuya Manny. Yung apologetics kasi sa kasaysayan nito, ito ay dinisenyo para sagutin ang mga tanong karamihan ng mga di mananampalataya talaga, no? So, yung tanong na paano yung mga kapwa mo mananampalataya doon sa isang katotohanan na gusto mong sabihin pero ayaw niyang tanggapin. Tingin ko doon ay kinakailangan nating i-persuade yung taong yon na doon sa pagpapaliwanag natin ng salita ng Diyos. Kasi hindi tayo sa tingin ko, kung talagang mananampalataya siya, sabi ng Bible, my sheep hears my voice. Kasi sa mga hindi mananampalataya, talagang medyo hindi natin tiyak, no? Na talagang tatanggapin nila o maiintindihan nila kung ano man ang ating sasabihin o i-depensa sa kanila. Kaya nga sa apologetics, pinapakita ang iba't ibang pamamaraan ng pagsagot, iba't ibang pamamaraan ng
kung kailan dapat sumagot o hindi dapat sumagot. Pwedeng ganyan, di ba? Yung katulad ng binigay ni Kuya Manny kanina. Pero sa mga mananampalataya, agad-agad may basis na tayo eh. At agad-agad meron na tayong scripture. So, if he's claiming that he is a Christian, he must believe that the Bible is his authority. And therefore, if it is the authority now, it is now your, tawag nito, your duty to explain, no, whether exegetically or in a very nice way, what is the Bible is saying about this matter that you want to discuss, or you are not tawag nito embracing right now. Like, issue naman yan. Doctrine of election, di ba? Doctrine of regeneration, doctrine of sa worship. So, yun. Pero kung sa tingin mo, parang ang taong ito, kasi sa tingin ko nga naman, iba-iba naman din ang perception ng mga mananampalataya. Meron mga unti-unti, meron namang mabilis na naintindihan. Kasi kahit naman ako, nung araw, yung Reformed theology, hindi ko kagad na-embrace yan eh. Sumipa rin ako, kahit papaano. Pero dahil nga naniniwala ako na ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos, sa tuwing binabalikan ko ito, yung sinasabi ni R.C. Sproul, no way out. Kaya tinanggap ko. Pero sa mga hindi mananampalataya, gagamitan natin ng reasoning, di ba? Ginagamitan natin ng magandang pagpapaliwanag, due diligence, sabihin natin, yung ginagamit ni Kuya Manny rito. At saka isa pa, siyempre, dapat may knowledge ka rin kahit papaano sa philosophy, may knowledge ka rin kahit papaano sa science, may knowledge ka rin kahit papaano sa engineering. Ako, wala ako niyan, no? So, para masagot mo kung ano mang area, no? Pero pagka Christian na, wala na tayong ibang textbook, wala na tayong ibang basis, Bible lang, no? So, yun lang gusto kong sagot doon. 2 minutes na lang tayo. Baka meron pang gusto magsalita. Sige, Kuya Manny. Dapat may common ground kayo. Para bang, agree ka ba rito? Agree ako dyan. Para malinaw. So, ibig sabihin, may nabanggit po kasi ako na ang apologetics kasi, merong mga atake from non-believer to believer at meron namang believer to believer. Pag believer to believer, kadalasan ang pinag-uusapan false teaching. So ang point ko po, meron talagang merong mga field ng specialization na kung nasaan ang gift mo, pwede mo siyang magamit para maging appropriate doon sa mga tinatanong. Halimbawa, pag theology ang tinanong ko, hindi ako sasagot. Ang kukunin kong resource person, Pastor George. Pero kung halimbawa, may nagtanong sa akin tungkol sa pagtuturo, hindi ako sasagot. Kukunin ko si Rox. No? So depende. So, yun yung sinasabi kong hindi yung know-it-all. So, ibig sabihin, pag inadmit mo yung weaknesses mo na hindi mo kaya lahat gawin, ibig lang sabihin yun, nagiging humble ka. Sige. Paano mo nasabing may Diyos without using the Bible? Ano po talagang sagot natin? Paano po ba? Kasi never po tayo naka-encounter yata ng atheist pa. Ako, hindi pa po yung pinsan ko atheist. Pero tanong, paano po? How do we say? Tingnan mo na, kasama ba yan sa tanong sa mga sa 7 questions? Opo. Kasama ba yan sa 7 questions na meron ka, Kuya? Yung Yung mga nagbigay po ng tanong, may standard kasi ng mga tanong, saan magpo-fold doon. So yun nga, hihingi ako ng advice kay Pastor kung saan siya magpo-fold. Kasi yung tanong ni Alan, medyo mabigat na tanong na maganda ring sagutin. Pero sa tingin ko, wala na tayong oras ngayon. So, ang iniisip ko, pwede na siguro nating i-discuss yan sa next, kasi ang tanong, paano mo papapatunayang meron Diyos kahit nang hindi mo gagamitin ng Bible. So, magandang katanungan yon. Palagay ko, pangit naman sagutin mo yan ng 1 minuto lang, Kuya. So, can we
place that question next Sunday.